At welcome po sa aking channel. Today, papakita ko naman sa inyo paano ginawa kong pag-save or pagsalba sa aking Monstera Deliciosa na nalubog sa baha. Yung perwisyong baha dito sa Bulacan. So ano pa ang hinihintay natin? Tara, tingnan natin paano ginawa ko. At ito na nga yung aking kaawa-awang Monstera Deliciosa. Di ba ang ganda-ganda nito dati? Ayan, so yan na siya ngayon. Malungkot na dahil nga nalubog sa baha. Yan. Kasi nung baha ng August yun eh. Pinatong ko yung mga halaman dyan sa upuan na yan. Eh, ang lalim-lalim ng baha. Lumubog yung pasimano na yan. So, umangat tong upuan, tas tumaob. So, nalaglag lahat ng mga halaman dyan sa floor. Di ang lalim ng baha. So, yung dahon na lang nila yung naiiwan sa tuktok na nakaganon, nakataas sa tubig. Kaawa-awa. So, di, ang tagal nun. Siguro mga 1 linggo silang nakalublob sa tubig dyan dahil ang taas ng tubig. Anyway, so, yun na nga nangyari. Nabulok yung base ng aking Monstera Deliciosa. Ayan, nakita nyo. Ayan, oh. Ayan, nabulok na. Ang haba na niyan, nabulok, oh. So, ito yung luckily na lang. Ito ang matigas pa to. Ayan, mula din sa baba na yan. Ayan, buo pa siya, matigas. Ayan, so, ay, tapos yung kalahati nito nabulok eh. Pero yung kalahati, buhay pa. Ayan, so, buhay pa rin siya hanggang taas, dire-diretso. Tapos, buhay pa naman siya, nag-uugat yung, ayan, nag-uugat na may mga dahon niya. Ay, mga ugat niya. Nag-uugat yung ugat niya. Ulit-ulit. Ayan. So, bala ko putulin to. Siguro, baka mga gandito siguro. Ay, hindi, gandito siguro. Ayan. First time kong gagawin yan. Ano pa? Iingay ng manok na. First time kong gagawin to na ipropagate yung Deliciosa. So baka hanggang dito ko puputulin. Tapos yung matitirang mga buhay na to, yan, baka putulin ko ng 2. Tapos siguro lalapag ko muna dito sa soil mix nya. Tingnan ko kung mabubuhay. Okay, so wish me luck. So ayan, so pupugutan na natin si Monstera Deliciosa ko. Good luck sa'yo. Ayan, naputol ko na sila. 3 para I love you. So ito yung top cut natin. Ganda, no? Kahit na medyo malungkot na yung dahon nya. Ayan. Ayan, so mukhang maganda naman. Ayan, sana wag mabulok para medyo ma-brown eh yung isang gilid. Ayan, tapos itong 2 na to yung sa ilalim, naisip ko ilagay na lang dito. Ayan, binungkal ko ng konti yung mix nya. So lapag ko na lang dyan. Ayan, bahala na sila dyan. Good luck, sana mabuhay sila. Saka itong isang, ito yung bulok yung kalahati eh. So lalagay ko na lang ng paganto. Ayan. May ugat pa eh. Bahala na siya dyan kung tumubo sila. Sana tumubo. Sayang din eh. Ayan. Teka, malikot. Ayan, ganyan na lang. Makulit to. Ayaw dumiretso. Ayaw umikot eh. Ayan, so ayan, good luck sa inyo dyan. Sana mabuhay. First time kong propa yung Monstera Deliciosa. Tapos ito nga, naisip ko, sa tubig ko na lang ilalagay ito. Sumasabay pa yung manok. So, naisip ko i-waterproof na lang. Kasi natatakot akong idiretso sa lupa eh. Baka mabulok. Although may technique naman daw, pero di ko muna siya itatry. Para safe. So, ayan, dalagay ko na lang siya dito sa napakagandang, ano ba tawag dito? Garapon? O ano man yan. Ang tagal na nito, matanda pa sa akin to eh. So, kung matanda sa akin yan, baka mga ano pa to, 1800. Joke lang. Ayan, so, nilagay ko na lang siya dito. Satisfying. Sabi siguro ni Monstera, ni Deliciosa, ay, salamat. Salamat po naman, pinutol mo din. Ayan, nakatikim na siya ng tubig. Kawawa naman eh, no? Ayan. So, ayusin ko na lang kasi tumutumba. So, Diyan na muna siya. Good luck sa kanya, sana magugat siya. Tapos tsaka ko na siya sasalin sa lupa. Ang ganda, no? Parang pan-display. Ayan. Okay, so update ko na lang kayo kung magiging successful yung water propagation ko. Okay? At after 1 month and 9 days, you know. At eto na nga po siya after mahigit 1 buwan. Kakatuwa, no? Ayan, lapitan natin. Ayan, so nawala na yung niya, yung old leaf, yung may brown. So napalitan na naman ng bago. Wow, ang kinis. Sana all makinis. Kakatuwa eh, no? So tingnan din natin kung marami bang ugat. Yan, no?
Root game strong. So, itaas natin. Kakatuwa eh. Oops, baka mabali. Yan. You know, paka naman dyan. Nakakatuwa. Ano? Dahil lang pala siyang paugatin sa tubig. Yan, ang daming ugat oh. Ang tataba eh. So, yung pwesto nito, doon pa rin siya sa dati, doon sa baba. Inakat ko lang kasi di tayo makapag-vlog sa baba. Maingay. Pero parang maingay din dito sa likod. Anyway. So, ayan. So, ganun pala. Madali lang pala siyang i-propagate sa water. Kasi ganun din yung nakikita ko sa karamihan nagpo-propagate ng Monstera Deliciosa or pag nire-rescue. Nilalagay nila sa tubig. Hindi nila dinidiretso sa lupa. Sa tingin ko din kasi parang mas safe na ilagay natin muna sa tubig kasi diretso sa lupa. Kasi parang, ba't parang feeling ko mabubulok pag halimbawa yung namamatay na Monstera Deliciosa, kinat mo, tas nilagay mo sa lupa. Parang feeling mo, mabubulok siya. Kapag nilubog mo talaga sa lupa, So, parang mas safe, lagay mo muna sa tubig para mag-recover siya. Sumipsip ng tubig, ganyan. So, ayun nga. Yun naman ang nangyari. Kakatuwa. Medyo maliit lang yung dahon niya. Pero, still, di ba? Nakakatuwa kasi kumbaga, yung may pag-asa, sabi nga. Ayan. So, ayan. Nabuhay siya. Ang cute eh. May isa pang, isa lang yung butas. Nakakatuwa. So, ayan. And yung isang matandaan niyang dahon, aray ko. Okay pa din. Actually, medyo sumigla siya nung pagkalagay sa tubig mga ilang araw after. Yung parang nakasipsip siya ng tubig. So, tumigas yung dahon. So, yun lang. Nakakatuwa. Yun. So, kakatuwa siya. Madali lang pala siyang i-rescue or buhayin sa tubig. But wait, there's more. Tingnan naman natin tong dalawang vine na pinutol ko. Natatandaan niyo pa ba? So, pinatong ko sa mix niya. Yan, kakatuwa. Nabuhay pareho, puwera usog. Okay, so tingnan natin tong Ang ganda ng dahon, oh. Yan. Galing eh. So, yun nga, madali rin silang pumutok pa yung buto ko. So, madali silang patubuin yung mga walang dahon, yung mga katawan lang na ganyan na ipapatong mo sa soil. Ayan. Mabilis pala silang tumubo talaga. Tapos ito yung isa humabol na din, oh. Ayan, kakatuwa eh. Ayan. So, medyo natagalan to. Ito medyo mabilis tong nag-usbong eh. Obvious naman. So, ayan. Focus pa natin. Yun, oh. So, madali talaga silang paugatin sa yung ipinapatong lang sa soil mix or sa kung anumang potting medium yung mga Monstera Deliciosa. Actually, yung dalawang method na nakikita nating madalas naman eh. Kundi water is yung sa pinapatong dun sa medium. So, and then yun nga, napatunayan ko din madali nga siyang patubuin. Para din yung mga philodendron na especially yung mga matataba na katawan ng philodendron, pag pinatong mo sa lupa, tumutubo yun eh. Kesa yung ilubog mo sila ng patayo o pa-vertical yung puno. Minsan nabubulok na mamatay. Mas maganda pag pinapatong lang sila sa mix o sa lupa. Ayan, so tingnan pa natin. Kakatuwa eh. Okay. So, ano masasabi ko? Siyempre, successful yung ating pag-rescue or pag-save sa aking Monstera Deliciosa na pinahamak ng baha. Lintik na baha yan. Joke lang. Buwisi talaga yung mga baha na yan eh. Pero wish yan sa mga halaman natin, lalo sa mga nag-aalaga ng halaman. Masasayang lang yung natin. Yung pagod at hirap natin sa yung oras sa pag-aalaga ng halaman pag lagi kayong binaba. So, swerte yung mga hindi binaba. Anyway, so at least, hindi lang na-rescue ko yung aking Monstera Deliciosa, naparami ko pa sila. Di ba? Naging 3 pa ngayon para I love you. Okay, so masasabi ko na successful ang aking pag-rescue sa aking Monstera Deliciosa at naparami ko pa sila. Okay? So ano pa? So ano pa hinihintay natin? Tara. So ano? Ayan. Di ba ang ganda-ganda? Di ba ang ganda-ganda? So ito na siya after 1 month